Hello beautiful people! Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love, at ini-invite ko po kayo na mag-like, mag-subscribe sa aking channel at pindutin ang notification bell para wala kayong ma-miss sa ating mga videos. Ayan, so our vlog today ay magtatanim tayo ng gymno as well as astro. So nakaka-addict talaga sila, bakit kaya? So ayan, so, happy 900 plus subscriber na po tayo mga besh, at konting kembot na lang. Nako, baka kayo na magkaroon ng mga ganito. Just guess, excited na din ako for all of you na mapagbibigyan ko ng gymno, astro, or even succulent. So, keep in touch sa ating next announcement. Ayan. So, flex muna natin bago ko sila itanim. Ayan, so eto na, start na tayo. My favorite thing to do is mag-repot ng gymno, astro, or even succulent kasi nakakatanggal din sila ng stress when you're repotting them, diba? So this is diatomaceous powder or DE powder. So paki-spell, bahala kayo sa buhay nyo. Ayan, so mix lang natin. So for the new ones na nanonood sa akin, DE powder or diatomaceous powder is for pests. Ayan. So, it's direct contact. Yeah. So, kapag nag-sprinkle kayo sa mga langgam, may irritate ang mga langgam. Tatakbo sila. Kasi, direct contact siya. So, meron tayong mga fungicide or even insecticide like Sevin. It's not direct contact because the effectivity will go from 24 hours, I think. 16 or 24 hours, parang gano'n. So, I always have DE powder kasi every time nga na may makikita akong insekto, ayun, pinupulbo ko sila. Tapos minsan, pwede niyan, hindi naman minsan, everyday, pwede niyo silang gamitin. Iikot niyo siya dun sa pot niyo para hindi sila maka-enter. Kailangan mo lang space. Ganun siya. Yun nga lang, kung ayaw nyo ng pangit tingnan, kasi pag naglagay kayo sa succulent nyo mismo, pwede naman siyang ibudbud sa succulent, magiging mukhang pinulbusan sila. Di ba kasi may mga ayaw ng ganun ng itsura. Sa akin okay lang, basta importante, pest free, di ba? So I'm just putting CRH. And this is my old soil mix, and plus, of course, black lava rock yung ginamit ko, kaya hindi siya masyadong halata. So, kailangan sa gymno or astro is drainable yung inyong soil mix. At the same time, moist siya. Ganun yung gusto ng gymno. Kailangan moist yung inyong soil, like loam soil, and putting some coco peat, CRH, and sphagnum moss pwede. Loam soil is moist. So, ayun. So, syempre, kayo pa rin ang masusunod sa soil mix nyo. Kung ano yung trip nyong soil mix, 'di ba? So, ayun. So, pakita lang natin bago ko muna sila itanim. So, this is from Ems Gardens. Ito yung mga nabili ko sa kanya. It's a late upload video because, ayun, naging busy nga ako from this week. So, ayun. And then, I'm just using Kanuma soil and Masato, and of course sa Akadama and ang tawag dito, cultured soil. So depende lang din sa trip ko, pero usually pag astro I'm using Akadama or Masato soil. Ayun. So nag-add din ako dito ng ng loam soil. This is my old soil mix po, no? So ang ginamit ko yung old soil mix ko lang ng succulent kasi sobrang dami pa, dahil from the previous spot na marami akong namatay na succulent, hindi ko kinakahiyan. Namatayan ako ng succulent. Be proud and loud kasi nobody is perfect when caring, especially succulent, because ang hirap nila intindihin. Gosh, ba't na lang yung mga gym na hindi ako pinahirapan? Chari. So this is Graham balls. Hello Jeremy, ito na Graham balls. Kainin mo to pag pinadala ko sa'yo, charot. Ayan. So this is Leca balls or clay balls. So ginagamit yan ng iba for drainage. Ayun. And also para makatipid ka ng lupa. So, ayun. Mura lang to, 160, 170. For marami na kayong magagamit at matipid siyang gamitin. Ayun. Especially sa gymno. Ayan.
So, nakikita nyo, no? Yung mga black is CRH pa rin. Yun nga, yung iba ginagamit is coco peat. Pero, ayan, nag-add ako ng kanuma kasi kukunti na lang yung laman nito para lang ma-dispose ko na yung laman. So, ayun. Yung mga kanuma, masato, and akadama, pwede nyo silang i-mix sa succulent. Actually, yung mga Korean, mga Vietnamese, kaya maganda yung mga succulent Japan, akadama, ginagamit nila. Kaya maganda yung grow ng succulent nila kasi ganyan yung ginagamit nila sa kanilang mga soil. So, sila nagpauso talaga niyan. Tayo, mahirap lang tayo, wala tayong pera na pambili. 1 kilo lang ng akadama, napakamahal, 'di ba? Kaya sa tingi-tinginan tayo, 500 lang tayo, kalahati lang. So, ayan. Mix lang natin. So, alam nyo, may study na yung amoy daw ng soil sa pagtatanim, it can relieve stress. I don't know. Yun yung study na nabasa ko. So, yun nga, nakakatanggal din naman talaga ng stress ang pagtatanim. Especially when you're done repotting, you see your plants na maganda. And then, after a day, a week, pangit na siya ulit, di ba? Kaya dapat, mag-picture kayo na mag-picture kapag ka-repat nyo, i-video nyo, ganyan. Kahit hindi naman kayo vlogger kasi, you know, hindi naman natin masasabi yung life ng plants kasi hindi naman din natin hawak yung plants, especially nga kapag succulent. Minsan kakaplex mo, bigla silang namamatay. I don't know what's the magic on that, pero ayun, ganun sila mga succulent. But Gymnos and Astro, they're cool lang sila. You don't need some special attention on them. You just look on them and then see how beautiful their color. Nagbabago kapag na-stress sila. Yun nga lang, tag-ulan today. So, medyo maghihintay pa tayo. Ayan. So, hello sa mga nahihirapan sa mga lowland kasi inuulan tayo at kawawa yung mga succulent natin nalulusaw, diba? So, ayan. So, diba, KM's Garden, mayroon siyang papuri na, na Osmo Coat. So, knowing me, hindi nga ako gumagamit ng mga ganyan. Pero, gamitin ko na kesa masayang. So, ayun. Naglagay lang ako ng Osmo Coat from may pots, yung mga white, at saka ito. And then, naglagay pa rin ako ng bunny poop. Kasi, ewan ko, nagagandahan talaga ako sa bunny poop. Ayan. Pero, yun nga, yung bunny poop na ganitong buo-buo, lapitin siya ng insect kasi siguro very rich siya. Gusto siya ng mga insekto. So, nilagyan ko siya ng DE powder pang pest. So, mura lang naman yung yung DE powder talaga. Tapos, piliin nyo yung food grade na DE powder. Kasi maraming klase ng DE powder na ginagamit. So, ayun. Ayan. So, putting Masato soil. Ayan. So, this is Astro naman ako, Ang ilalagay ko dito is Astro. And I'm using nga Masato soil. Sa Gymno, cultured soil yung gamit ko. So, yun nga, sa soil mix natin, kailangan natin mag-invest ng magandang soil mix. Kasi yan yung foundation ng plants nyo. Diyan sila kukuha ng ng nutrients talaga sa soil nyo. Kaya kung gusto nyo, maganda yung succulent nyo or even Gymno nyo, kailangan nyo mag-invest ng magandang soil. Pag hindi maganda yung soil nyo, hindi rin maganda yung plants nyo. Ayan. So, tanim na natin tong mga Astro. Ayan. So, ikot-ikot lang tayo. Parang Sarah G, ikot-ikot lang, diba? Parang ex mo, pinaikot ka lang. Correct. Ayan. So, ito talaga, ito yung way na nakakatanggal talaga ng stress. Kapag off ko, nagre-repat ako, nagdilinis ng mga succulent dry leaves. Ayun, yun yung kaibahan ng succulent sa Astro Gymno. Kasi sa Gymno, Astro, hindi ka magre-remove ng leaves. Pero sa succulent, you have to do lahat ng succulent mo na i-remove yung leaves, diba? Kasi lapitin ng insects yan pag hindi mo ni-remove. Pero pag matagal mo hindi ni-remove, magugulat ka na lang. Maraming babies ang stem ng succulent mo. So, ayan. Tada! Ready na ang kalabasa. Ang ganda ng Astro pag sama-sama. Pero pagka isa-dalawa lang yung Astro mo, hindi magandang tingnan. Kailangan marami para talaga maganda. Yung talagang mananabik ka umuwi kasi gusto ko makita yung plants mo. Ayan.
So, yun. Gymno, I'm using cultured soil kasi mas maganda siyang pampaugat talaga. Ayan. So, yung iba naman din ginagamit ko akadama sa Astro. So, kapag nagdilig ka, naglight yung kulay, it's the time na magdilig ka sa Astro. Basta ganun yung akadamay eh. Ayan. So, after ko magrepat ng mga Gymno and Astro, I will, moist the soil para mag-ugat sila. Ayan. So, magkaiba po yung moist sa dilig, ha? Ayan. So, kapag ka nag-moist tayo, ima-moist mo lang talaga yung soil mo. Ang dilig, talagang nagdidilig ka na marami kang nilalagay na tubig. Diba? So, ayan. Maglagay lang ako ng legable sa iba. So, kapag sa Gymno, hindi kailangan nga drainable yung soil mo. Tapos, ako kasi, dahil bago lang sila, hindi ko muna didiligan, moist lang muna. Kasi, syempre, hindi pa kapit yung ugat nila. Papaugatin mo muna yan, yung mga Gymno nyo, at saka yung Astro. So, moist lang. Tapos, after a week, kung talagang may ugat na, kapit na sila dun sa soil nila, o de, magdilig ka na. Pero, wag mo munang lunurin, ha? Dilig ka lang ng konti lang. Kasi, syempre, tansyometer ka muna. So, pag bago sa'yo yung Gymno mo, ako ganun yung ginagawa ko. Ha? So, moist. Tapos, after a week, check ng ugat. Sige, after 2 days nga lang, may ugat na yan eh. Kung cultured soil yung gagamitin nyo, or yung akadama, or yung masato soil. So, kung mahaba yung ugat nila, pwede nyo na i-trim. Kasi, kapag nagtitrim kayo, mas mag-root sila. Okay? Ayan. So, ang ganda nito, T-lines na pink. So, 250 pesos ko siya nabili for 2 heads. Mura na yon kasi ang T-lines, mahal talaga siya. Lalo na yung mga magagandang breed. Nasa 250-500, ganun siya. Lalo na yung malaki. So, swerte na ako 2 heads. Tapos, ganito, rare type, pink. Ayan. Kabog na ako dito. So, ayan. Cultured soil lang itatappings ko. Tapos, patong ko na itong T-lines na mamink. So, sayang wala akong sphagnum moss kasi mas maganda talaga siya sa mga Gymnos kasi mamoy siya. Pero kung loam soil, okay naman na yun. So, ito, hinaluan ko naman siya ng loam soil. Tapos, meron pa akong osmo coat. Tapos, naglagay pa ako ng bunny poop. Pero, konti lang naman. Ayun. So, ayan. Ginawa ko na rin pataba yung mga pinutol ko na ugat. Hinalo ko na lang. Tapos, minupit ko ng maliliit. Yan. Patong lang natin dito. So, mas pricey yung mga Gymno kaysa succulent kasi, ayun, iba-iba din siya. May mga hybrids, syempre, mas mahal. May mga floppy, mas mahal, diba? Ito, T-lines, mas mahal din. Maganda naman siya. So, kapag collector ka, syempre, minsan nga naisip mo talagang bumili ng mahal kasi collector ka, diba? So, I hope hindi ako dumating sa bibili ako ng pagkamahal-mahal. Ayan. So, eto, Astro yung itatanim ko. Kaya, ang ginagamit ko po ay masato soil for the toppings. Ayan. So, sa mga Astro din, hindi naman din sila mahirap alagaan. So, parang lang din naman sila, Gymnos. And, of course, you have to watch for dehydration sa mga Gymno Astro nyo. So, kapag sa Gymno, nagbabago yung kulay nila, mas naglalas yung kulay nila. Kasi, pagkakulang sila sa tubig. Yung Astro naman, nagkukulubot siya dun sa, sa body niya. Dun sa may dikit na, yung part na nakadikit sa lupa. Ayun. So, you have to watch out for your Gymnos and Astro. Parang succulent din naman, nadidehydrate. Kaya lang, pag yung succulent, pag nadidehydrate, mas namalabas yung stress color nila. Pero yung Gymno, pag nadidehydrate, naglelesen yung kulay nila. So, ayun. So, naglalagay lang ako ng pataba, osmo coat, yung bigay ni Ma'am Ems. Ayan. So, kung gusto niyo ng may pre-pataba kay Ma'am Ems, kayo bumili. Charot. Ayan. So, watering na tayo mga be. Ayan. So, ito, moist lang ako ha. So, ulitin ko, iba yung moist sa dilig. Kapag moist, imo-moist mo lang yung soil, babasain mo lang ng konti. Kapag dilig, talagang nagdidilig ka na marami kang tubig na inilalagay. And,
you have to watch out your soil mix. So kapag hindi drainable yung ginamit mong soil mix, konti lang yung itubig mo, best. Pero kung past draining or drainable yung ginamit mong soil mix sa gym mo or astro mo, tamihan mo na yung tubig mo kasi past draining nga siya, mabilis aagos yung water dun sa soil mix mo. So syempre, hindi pa rin makakuha ng enough water yung gym mo. So, kailangan saktuhan lang din yung timpla mo ng soil mix. So, depende pa rin sa'yo kung ano yung trip mong soil mix, syempre, ba diba? So, ayun, that's my care tips sa ating mga Gymno and Astro. So, ayan, moist lang ako mga B. Tapos, check the roots. And then, kung may roots na talaga kapit na kapit, after a week, sige, magdidilig na ako. At you have to watch out pa rin sa inyong Gymno. Minsan kahit anggi-anggihan lang yan, nanlalambot pa rin yan. So let's take a closer look kasi I'm done repotting at talaga naman ang ganda talaga nila. Oh, pack na pack, full pack. Hala, ang ganda, 'di ba? Ayan. So I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa aking care tips sa Gymno and Astro. Ayan. So, abangan nyo pa rin ang ating mga next unboxing and vlog about sa Gymno, Astro, and Succulent. Ayan. So, I hope yun nga, nag-enjoy kayo at meron kayo natutunan sa aking tips. Ayan. So, keep in touch mga supporters dahil malay nyo kayo naman ang makareceive ng Gymno, Astro, or even Succulent. Sino kaya yung maswerte na yan? So, thank you for watching and see you on my next video at Everything Nice at Mitch. Succulent love, your nurse Blandita saying, God bless at laging mag-ingat!